Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo, at ang buong karabihan ay nangakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga na sinasabi, "Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik." At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa, at pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawakan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ilay tig-100, at ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. At ang may mga pakinig ay makinig. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, "Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinhaga?" At sumagot siya at sinabi sa kanila, "Sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa." At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, "Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling magbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat nangakakakita, at ang inyong mga tainga, sapagkat nangakakarinig. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinhaga tungkol sa manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita, at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayunmay wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal, at pagdating ng kapighatian o pag-uusik dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita, at yaoy nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi,
Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, "Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo?" At sinabi niya sa kanila, "Isang kaaway ang gumawa nito." At sinabi sa kanya ng mga alipin, "Ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin?" Datapwat sinabi niya, "Huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan." Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, "Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy, ano pat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga." Sinalita niya sa kanila ang ibang talinhaga, "Ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat." Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinhaga, at kung hindi sa talinhaga ay hindi niya sila kinakausap, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinhaga, sasaysayin ko ang mga natatagong bagay, buhat ng itatag ang sanlibutan." Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid." At siya'y sumagot at nagsabi, "Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katangpalasanan. At sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas.
At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa ba ganinyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, Oo. At sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sambahayan na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinhagang ito, ay umalis siya doon. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nangasa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya'y kinatisura nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.